Habang hindi pa nag habang ano, habang, makisabay ako sa suna ni Bongbong Marcos. Ang sa akin naman po ay ibabalita ko sa inyo, ang mga anti-Duterte forces patungkol sa impeachment ay nabubuang na, desperado na, ginagawa pinagsasama nila ang kanilang mga lakas, sanib persa sila. Kasanib na sa persa yung Okta Research Survey na nagsasabi na 8 sa bawat 10 Pilipino ay gusto daw ipagpatuloy ang impeachment trial. Ang survey nila noong June 17 pa at July 17, ang decision ng Supreme Court, July 25. Ano ba ito? Ba't nilabas nyo pa yan? Next is, si Gadon nagwawala. Sobrang pagwawala. Ang tawag niya sa mga justices, mga Duterte courts, mga Duterte justices, ay lalo kang pareho tayong disbarred pero lalo kang dyan, Mr. Gadon. Alam mo, emotional ka, pero mas ma-emotional ka pa sa akin, Mr. Gadon. Kaklase ka po ng kaibigan ko na si Attorney Bautista. Attorney Bautista, pag ka-advisean mo si kaibigan natin na Larry Gadon, huwag naman masyadong mainit para maibalik ng lisensya niya. Ako nga, iniiwasan ko na yan eh. Huwag nating awayin sa Supreme Court. Kasi kahit mali man ang Supreme Court, wala na tayong magagawa dyan. Yan ang mga exception to the rule natin. So anyway, itong si Gadon talagang nagwawala. Sinasabi niya mga Duterte ko to, mga justices sa Supreme Court. May mga kaibigan din ako na mga vlogger. Gusto ko lang sana pagsabihan kayo, huwag kayo padala-dala dyan sa mga sa bula ng mga na mga ibang vlogger din nagsasabi na mali ang Supreme Court. Tama po siya. Basahin niyo po ang decision ng Supreme Court bago kayo magsasabi na mali. Basahin niyo lang. Napakaganda po ng decision. Napakatama ang lahat ng rason. Ang lahat ng itong ginagawa nila ay hindi dapat sila pabuyo sa mga abuso na ginagawa ng House of Representatives. Hindi pa ba kayo niyan matatauhan? Bakit 4 ang ginawa ng House of Representatives na reklamo? Diyan pa lang kita nyo na yung yung pang-abuso. Gusto nyo ba abuso lagi? Ang pinakabatindi na mensahe sa desisyon ni Marvic Leone na sinulat ay sa Tagalog pa, yung pakay ay hindi mabigyan ng katwiran sa paggamit ng maling pamamaraan. The end does not justify the means. Kung ang gusto mo ay isang bagay na pangkatauhan, isang bagay na pangkatarungan, ay hindi mo makukuha sa pamamaraan ng mali. Kasi sabi niya, there is always a right time for a right reason, there is a right manner for the right objective. Noble nga ang objective ninyo. Na halimbawa, sabihin natin noble pa, nabulag kayo na sabi nyo guilty si Sarah. Hindi po siya guilty. Yung Merigris Piatos lang na hindi pa po sapat na basihan yan para magiging sabihin nyo magnanakaw si Sarah. Ang sinasabi lang po dyan na ginamit ng mga sundalo na resibo Merigris Piatos. At hindi nila pwedeng sabihin kung sino yung totoong tao na tumanggap ng pera. Ganon po dapat maintindihan ninyo. Bakit pa tinatawag na confidential o secret fund yan kung ibubuyagyag palang tao? Alam nyo ba na kapag ibuyagyag yung tao, malalagay sa balag ng alanganin ang buhay ng tao na binigyan ng pera dahil kapalit iyon ng informasyon. Halimbawa ko lang sa inyo, yung sa panahon ni Noynoy Aquino, kung hindi ako nagkamali, 20 million po ang binigay nila sa tao na nagbigay ng informasyon kung saan yung number 1 Asian bomber in Asia na si Marwan. Kaya pinasok ng SAF, namatay ang SAF 44. Pero at least napatay nila ang bomber. Kung hindi dahil doon sa 20 million na binigay para kapalit ng informasyon kung saan si Marwan,
ay hindi natupad ang mission. Ganon po yun ang kahalaga ng confidential information. Ngayon, may posibilidad din po na nagnakaw si Sarah. But then, wala silang ebidensya pinakita pagkatapos na maibigay kay Mary Piatos at saka kung iba ipapa, wala pong ebidensya ang Quadcom at saka yung Good Government Committee ni Joel Chua, wala pong ebidensya maipakita kung saan talaga napunta, kung napunta ba ito sa bulsa ni Sarah. So, ganun po yun sa sitwasyon sa ngayon. Kung kayo ba kakasuhan, kulang-kulang ang ebidensya, payag kayo? Nabibitbitin kayo ng pulis, walang tapat na ebidensya, ganun din po. Kaya pinapahalagahan ng ating sistema ng katarungan, kung hindi sapat ang ebidensya, huwag mo na ituloy ang kaso kasi pinipirwisyo mo yung tao. Ngayon, halimbawa, sabihin natin guilty si Sarah. Sabihin na natin guilty. Tapos ang pamamaraan ninyo ay mumurahin yung justice. Ngayon, ang pamamaraan naman nitong mga House of Representatives, mga kawatan, gagamit ng 150 million na ibibigay sa bawat congressman kapalit ng pirma para paparusahan si Sarah dahil naniwala kayo si Sarah ay lustay, ay nagnakaw. Ang problema dyan, wala ring naniniwala sa mga DDS, hindi maniniwala. At ang pinaka-problema po ninyo, sa totoo lang, mas maliit na lang kayo, 40% po sa survey sa ngayon, 40% po mga Pilipino ay maka-DDS. Ang 14% na lang ang pink. So ang iba ay mga walang sinasaligan, tapos ang iba, kukunti na rin ang mga BBM. Yan po ang katotohanan, kaya napatunayan niya nung nakaraang eleksyon na ipanalo ni Sara Duterte yung number 16 na sana si Amy Marcos at saka si Villar. Bakit na ipanalo pa niya? Dahil mas marami po ang DDS sa Mindanao at saka Visayas. Ganun lang po simple. At saka kahit sa Luzon, sa lugar ng Ilocano, lugar ng mga sa mountain provinces, at saka sa mga lugar ng Central Luzon, hindi rin po, kahit hindi bababa po sa 25% ang mga kumakampi kay Duterte dyan. Kasi ikumpara nila, yung mayor ng Baguio, si Pierre Magalong, maka Duterte yan. Hindi kasi natin maiaalis ng katotohanan. Una, katotohanan na maraming namatay. Which is, dapat managot kung sino dapat ang may sagutin doon. Kung ako tanungin mo, ang may sagutin po doon ay mga pulis. Direktamente mga pulis. Kung si Duterte, ang problema, alam naman natin ni isang pinatay doon o walang pinatay si Duterte doon. Kundi sa kanyang yabang na lang, hala, kill. Kung dahil lang sa ganun, papatay, kwan yun. May kasalanan si Duterte. Ang kasalanan niya doon sa totoo lang ay hindi niya pinaimbestiga yung mga pulis na pumatay. Alam naman natin mga pulis ang pumatay ng mga yun eh. Pero may nakulong bang pulis? Kukunti lang. So ngayon, kung iyan ang sitwasyon, pag-usapan natin itong impeachment, sabihin na natin guilty si Sarah. Pero ang problema nito is, ang pamamaraan ng pagsampa ng complaint ay una, 3, sunod 1, at binaboy pa. Kaya nagdesisyon ng Supreme Court na binaboy ninyo ang pagsampa ng impeachment complaint, kaya hindi pwede matatanggap. Imagine niyo kung isang reklamo lang ang ginawa ng House of Representatives, wala na sana ang problema. Tuloy-tuloy na nagtatrial na sana tayo ngayon. So sino sisihin ninyo? Supreme Court? Hindi po. Dinidepensa kung Supreme Court, tama po ang desisyon nito. Ipaglalaban ko ito hanggang kamatayan, kahit po ako dinisbar ng Supreme Court, ipaglalaban ko ang Supreme Court sa usaping ito. Tama po sila. O ito, pakinggan natin si Gadon. Walang kwento talaga si Gadon na to eh. Galit lang siya kay Marvick Lunin. Ayan, hindi naman tayo uunlad kung ang gagawin natin ay kung ang gagawin natin ay magagalit na lang tayo lagi. Pagbigyan naman natin Supreme Court sila eh. Ganun naman talagang tawag niya, Gods of Padre Paura. Ito, pakinggan natin si si Gadon.
Yeah. Di pakinggan mo yun natin muna. Na pag sound. Ulit. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Oh, yan ha. Pwede, tama ba yun? Ulitin natin. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Oh, tama ba yan? Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Sige, ulitin natin para malalaman ng tao. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Ay, gadon. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Lalo kang hindi patatawarin yan, Mr. Gadon. Ang problema dito kay ako, emotional din ako, pero si Mr. Gadon, mas triple na emotional kaysa sa akin to. So, ngayon, hindi niya mapapatawad, sobrang galit niya kasi Marvick Lunin din ang sumulat ng desisyon na para binasura ang impeachment. Ang sumulat ng desisyon para tanggalin abogado si Larry Gadon ay si Marvick Lunin din. Ang problema niyan, ang galit ay hindi niya talaga laging sa gira lang na nanaig ang galit, pero sa larangan ng palitan ng kuro-kuro, palitan ng kung ano-ano, mga rason ay hindi na nanaig ang galit. So anyway, ito naman ilabas ko ngayon dito yung si Mr. Tambaluslus. Ano siya pa-demure effect pa Hindi inaamin na galit siya sa Supreme Court. Pero ito naman dapat ang magandang attitude, yung decente ka magpalabas ng iyong damdamin. At siya, tinatago niya ang kanyang damdamin laban sa Supreme Court. Kasi kung meron mang isang taong galit dito, bakit na basura ng Supreme Court, ang impeachment ay si Romualdez na. O ito si Romualdez, tingnan nyo. As we formally begin this new chapter, we do so amid a development that once again calls us to reflect on our sacred constitutional duty. The Supreme Court's decision on the impeachment case filed against the Vice President. And let me say this with the utmost respect. The Supreme Court has spoken, and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the people bowed in silence. Ayan, bow At in the silence. time, we draw a line. The power to initiate impeachment is the exclusive domain of this chamber. Ayan. It flows from the people's will and rests solely on the clear language of the Constitution. It is neither granted nor guided by any outside institution. Ayan ang pagtumira sa Supreme Court. Medyo high-tech na magsalita. Ay hindi kami dinidiktahan ng ibang opisina. Sila lang daw ang may kapangyarihan paano magdesisyon kung paano ang impeachment. High-tech na pagbira pero iniinsulto rin ang Supreme Court. The court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment. Pursuit of accountability, yung papanagutin mo sa pagnakaw. Bakit ikaw? Ilan bang ninakaw mo? Noong nakarandang, 17 billion. Hindi mo pa nga mapaliwanag. It is our mandate. Mandate. Yung mga congressman We are not ang congressman mo pumapalakpak kasi pera ang hinabol sa iyo. moved by personalities, but by principles. May prinsipyo ka We ba? are not May prinsipyo ka? Yung pinilit mo nga na ang lahat ng kalaban mo ay pinatanggal mo para manalo ka lang. May dangal ka ba dyan? Ginawa mo pa ngayon. Ang anak mo, pinatakbo mo sa Tingog Party List, number 1. Nag-congressman. Tapos, pina-withdraw mo ang number 3, number 4, number 5 na nominado ng Tingog Party List para umupo naman ang asawa mo, si Yeda. Si Yeda ay pang-apat na naging congresswoman. Salungat sa utos ng batas.
na bawal ang manilbihan ng mahigit 3 termino. Pero ginawa ng iyong asawa. Ginawa mo. Kaya sobrang garapal ang ginawa mo, Mr. Romualdez. Not driven by vendetta, but instead by vigilance. Vigilance. Our goal has never been to destroy, Alam mo ba ibig sabihin vendetta? Ay bingador. Kundi mapaghiganti. only to demand the truth. Ang truth is, magnanakaw ka. When institutions falter, the house of the people always stands firm. Stands firm for corruption. When others fear the storm, your house holds the line. Holds the line. Holds the money. Hindi holds the line. Oh. Wala talagang kwentang ito. Nag-speech ka pa. Ito mas maganda pa kung magsalita si Princess Abante. Anak ni mang-agaw ng pwesto ni Benny Abante. Oh, ito. Abante! Atras Abante! Oh, ito. Si Congresswoman Princess Abante. Pakinggan natin. Magsasalita siya tungkol sa kanilang balak na magsampa ng motion for reconsideration at binimithi nila na pabaliktarin ang desisyon ng Supreme Court. Na binasura ng Supreme Court ang impeachment laban kay Sara Duterte. Una sa lahat, nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Kamara, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional, ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara. Ganun ba? Gusto niyo pa palabasin sinungaling sa Supreme Court? Naninindigan ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Ang nais ko lang sabihin sa iyo, Princess Abante, Attorney Princess Abante, at sa iba na kagayang pag-iisip mo, ay wala pong ginawang bago ang Supreme Court. Sinunod lamang ng Supreme Court ang utos sa Article 11 at saka Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi ang sino mang tao na tatanggalan mong karapatan, buhay o kalayaan, bago mo sila tanggalan ng karapatan, buhay o kalayaan, ay dapat pagbigyan mo muna ng pagkakataon na magpapaliwanag. So iyan naman tinutukoy ng Supreme Court na bago nila ipinasa yung pinirmahan ng 215 congressman doon sa Senado, ay sana pinatawag man lang, sinabi ng Supreme Court, dapat ang proseso ay direspeto yung right to due process na nakapaloob yan sa Section 1, Article 3 or Bill of Rights ng ating Constitution. Kasi tao rin yan. Dahil hindi nyo ginalang, hindi nyo binigyan ng pagkakataan magpaliwanag o pagkakataon na ipaliwanag niya yung mga ebidensya o magbigay siya ng kontra-ebidensya, ay nilabag ninyo ang karapatan. Pag nilabag nyo karapatan, tinawag na ng Supreme Court yan na walang bisa sa simula pa lamang. Yan ang isa sa dalawang dahilan na ginamit ng Supreme Court para ibasura ang impeachment complaint ninyo. Yung isa sa dahilan ay pinaikot-ikot yung 3 na unang reklamo, tapos pinatagal ninyo, inupuan ninyo bago isinabay sa inendorso sa plenaryo, no kasabay ng pang-4 na reklamo. Pagkatapos ang aprobahan nyo pang-4 na reklamo at i-archive ninyo yung 3 reklamo, sabi ng Supreme Court, dahil nag-recess na, yun ang huling araw ng session at in-archive ninyo, ay ibig sabihin, dismiss na rin ang unang 3 kaso. At dahil dismiss, ay magbibilang na ngayon ng 1 taon na pagbabawal para sa panibagong mga reklamong na isasampa. At dahil doon, hindi na pwede tanggapin ang pang-4 na reklamo na ginawa ninyo. Okay? Sa madaling salita,
Ginawa ng Kamara ang lahat Lahat ng kababuyan ginawa ninyo. upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating saligang batas Wala, hindi nyo sinunod. Nanluloko talaga kayo ng tao. at ng mga naunang pasya ng Korte Suprema. Ang naunang pasya ng Korte Suprema ay pilit din yung pinipihit. Ang naunang pasya ng Korte Suprema patungkol sa impeachment sa Ernesto versus House of Representatives at sa Gutierrez versus House of Representatives, nagsasabi na ang isang reklamong impeachment ay magtatayo na isang pagbabawal sa panibagong impeachment complaint na sinampa kung ang reklamong impeachment na yan ay pagkatapos sinampa ay nagkaroon ng initial na action. Actually, hindi man sinabi ito kung anong initial na action, pero tinutukoy sa ating Constitution sa Article 11, Section 3, Paragraph 2, ay kailangan pagkatapos matanggap ang reklamo ng House of Representatives, magbilang ka ng 10 session days at ilagay mo sa agenda or order of business. At pagkatapos malagay, sa loob ng 3 session days ay i-refer sa proper committee, which is usually the House Committee on Justice. Hindi nyo ginawa. Kaya sinabi ng Supreme Court, yung hindi nyo paggawa ay ginawa nyo, imbes na i-refer nyo ay in-archive ninyo. Tinabi ninyo sa kabinete ninyo, kabinet. So dahil yun, kinukoy na ngayon ng Supreme Court na ang pagtatago ninyo sa kabinet ay or archive ay tinukoy na ito na dinismiss ninyo ang 3 reklamong impeachment. At kapag ma-dismiss, magsimula na ngayon ang pagbilang ng 1 taon na pagbabawal sa bagong reklamo. Okay? At pinunto ng Supreme Court na ang dahilan lamang, 2 ang dahilan kung bakit ito ay magbabawal ng 1 taon sa bagong reklamo. Una, kung na-initiate. Mula pag-file na initiate sa pamamagitan ng pag-refer. Ang pangalawa ay pag-file at imbis na initial action. Imbis na initiate, ang initial action ninyo, nilagay nyo, tinabi sa binasura ninyo. So pagbabasura ay equivalent to dismissal. So isang pamamaraan sa pagbibilang ng paghahadlang na 1 taon ay mula sa kung kailan na-dismiss ang impeachment complaint. Naintindihan ninyo? At sinabi ng Supreme Court yan, at hindi exclusive. Hindi ibig sabihin, hindi limitado ang Supreme Court, hindi limitado ang pangkalahatan na magbabase lamang kung kailan na-initiate para harangan ang kasunod na reklamo. Pwede rin isabi ka ang madagdag na dahilan yung pagka-dismiss. Okay? Kaya't kami lubos na nababahala sa tila bagong mga requisites na itinataw sa Hindi bago yun, luma na yan. Ininterpret lang ng Supreme Court. nasabing desisyon. One of the central facts in the Supreme Court decision is the claim that the February 5 impeachment complaint was transmitted to the Senate without a plenary vote. Yun. This is categorically false. Mali po ito. Noong February 5, Wala ngang plenary vote. 2025, si Majority Leader At yung ginawa ninyo, nagtanong na si Speaker, is there any objection? There being none, so walang plenary vote. Ano lang yun? Tinanong lang kung may objection, wala. Kung wala objection, di tuloy. Hindi naman vote yun. Ang plenary vote, yung viva voce. Nakaasar naman kayo. Binababoy nyo eh. Tapos, inutos sa Supreme Court, dapat ginalang ninyo ang karapatan ni Sara bago tanggalan ng karapatan ay dapat pinapaliwanag nyo muna. Hindi nyo ginawa. Diniritso nyo sa Senate ang reklamo na impeachment na pinirmahan ng at least 1/3 na congressmen. Delipe ay nagmukhahi na ipasa ang February complaint sa Senado. Inamin mo Batay rin. sa katotohanan ito ay verified at permado ng hindi Hindi po verified. Basahin mo, hindi verified. Pirmado lang, hindi verified. bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ang mosyong ito ay inaprubahan sa plenaryo at agad rin bumuo ang Kamara ng panel of public prosecutors.
Makikita po ito sa House Journal number 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. The court also claimed that the House failed to act on the first 3 impeachment complaints filed in December 2024. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na i-archive ang 3 impeachment complaints Yun na nga, inihain mali noong yun. December. Inamin ninyo na in-archive. Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay itinuturing ng Articles of Impeachment at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis. Gayunman, sinabi ng Korte na hindi raw kumilos ang Kamara sa 3 reklamo dahil Hindi nga eh. Wala nga kayong ginawa doon eh. Inupuan ninyo eh. nag-adjourn na ito, na para bang pinabayaan ang mga ito ng walang aksyon o konsiderasyon. Ito ay malinaw na salungat sa opisyal na record at sa mga dokumentong isinumite mismo sa Korte Suprema. The conclusion drawn by the Supreme Court Ang problema ninyo, Princess, hindi nyo sinabi yan sa inyong comment. Hindi nyo sinabi dun sa manifestation ninyo nung pinasagot kayo ng Supreme Court kung anong status ng 3 reklamo, ang impeachment complaint. Tinanong kayo kung pinabasa ba yan sa lahat ng mga members. Binigyan ba ng kopya ang lahat ng mga member ng House of Representatives? Binigyan ba ninyo ng pagkakataon na makasagot si Sara? Yan ang mga sinasabi ron. Hindi nyo sinabi ngayon lang kayo nagsasalita. Dati ayaw nyo. Nagsalita pa kayo na hindi nyo pwede sasabihin kasi kayo ang may kapangyarihan sa poder ninyo. that the February complaint violated the 1-year bar is therefore grounded on a factual and procedural inversion. Ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng Korte ay mali. Hindi sinama ang Mali. Nabasa mo bang decision, Princess? Hindi mo nabasa. Nagsasalita ka lang na gano'n. Ang layo may mga bagay na hindi mo binabanggit, ibig sabihin hindi mo nabasa. plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara, Tama po, nabasa ko. at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House Journal at opisyal na report Ang news article, sinasabi mo nang in-interview yung House Secretary General ninyo. Paniwalaan talaga yon kasi nagsasalita si Secretary General Reginald Velasco. Judicial notice na yon. Anong klaseng abogada to? na isinumite mismo sa Korte. Nakakabahala na Alam mo, Princess Abante, yung mga lumabas sa internet, hindi mo lang gamitin yan kung mga criminal case. Pero kung mga civil case, impeachment case, hindi naman pure civil criminal case yun, pwede mo gamitin. Bakit? Kasi kung sa criminal case, proof beyond reasonable doubt ang hinahanap, hindi pwede yung preponderance of evidence lamang or substantial evidence. Pero kung impeachment kung petition lamang sa certiorari, ay civil case yan. Kaya pwedeng gagamitin yung mga lumabas sa dyaryo, yung mga lumabas sa internet, yung mga interview sa mga radio stations, yung interview sa YouTube. Ebidensya yan, basta hindi lang criminal case. ang desisyon ay hindi man lang bumanggit o tumugon sa mga dokumentong ito. The Oh. Supreme Court also invalidated the articles of impeachment on the ground of due process. Ayon sa Korte, kahit ang reklamong permado na at verified ng 1/3 ng mga miyembro ay kailangan pa rin basahin ng bawat pumirma at Tama, pagkatapos ay i-refer muli sa plenaryo upang pagbotohan. tama. Dapat din daw ay nabigyan ng kopya at pagkakataon ng respondent na sagutin ang reklamo bago ito maisumite sa Senado. Dapat. Ngunit wala pong ganitong rekisito sa ating Ay, wala. Anong wala? Nabasa mo bang Article 3, Section 1? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yan po ang nag-uutos na dapat bigyan nyo ng pagkakataon si Sara na sumagot. Ha? Kayo, ipadisbar na lang kita. konstitusyon
o sa mga rules ng Kamara. Sa madaling salita, nagbigay ang korte ng panibagong patakaran na wala naman sa umiiral na batas. Kabastusan, hindi ginawa ng korte yan. Inatasan lamang kayo ng Supreme Court na sundin nyo yung utos sa Section 3, Section 1, Article 3 na Bill of Rights. Lahat ng tao may karapatan na hindi tanggalan ng karapatan, buhay, kalayaan at kayamanan kung hindi sila pinapaliwanag sa ilalim ng batas. Kaya diyan humugot ng kapangyarihan ang Supreme Court sa pag-uutos sa inyo. Bakit hindi nyo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si Sara Duterte bago nyo isinumiti sa Senado yung inyong articles of impeachment na pinirmahan ng 215. So, ang problema sa inyo, pinipilit yung sarili nyo, mali naman, maling-mali. Desperado na kayo. Hindi ko na tatapusin to, hanggang dyan na lang. Pabalik-balik na naman to. Huwag na kayo matuto sa mga bagay na kasinungalingan. Okay, hanggang dyan na lang siguro tayo. At ang Senado po nagbigay ng indikasyon na hindi na sila magpapatuloy ng pagtatrial sa impeachment. Lahat sila po natakot na, inadvise na sila ni dating Senador Drilon, huwag na kayong kumontra. Supreme Court na nagsasabi, kahit mali pa sinabi Supreme Court, hindi natin pwedeng kontrahin yan. Yan ang kanilang advice sa kanila. Kaya sigurado ko masusunod na lang titikop pa yan. Kasi lahat naman ng mga Duterte senators, si Aimee, si Marcoleta, si Bongo, si Bato, si Robin, si Mark Villar, tsaka si Camille Villar, 7 yun ha. 7 yun. Ruben Padilla, 8 na. Hindi yan kukontrahin yan. Hindi sila payag na magkaroon pa ng pagkukontra sa utos ng Supreme Court. Okay, Sir Benjamin, grabe, sinayang ni Tambaloslos ang pera ng bayan. Alam mo ba, 32 billion ang binamigay na pera sa 250 na perma? Yan ang ginawa nila. O si Sadiq Bangardia, ayaw nga magpaliwanag kahit mga tanong na lang sa sagot, at kung sumasagot naman, halimbawa ang tanong, isang lugar Manila, ang sanagot China, anong magagawa kung lang, hindi ko masyadong mahaba sulat po, hindi ko na pero mali po Sadiq miyatay. Okay. Felix Calagwas, abogado, no case pa yan si Sir Toto, ganun ba? Abogado de la Misa, ibig sabihin. Sir Toto, pwede mo ba mag-file kayo ng mga isa-cite in contempt ko mga yan? Mali-mali, pinapalabas nila na na hindi ginagawa ng Supreme Court ang gawain ito. Virgie Piquero, Memorize ni Abante, hindi may binabasa yun. Evangeline Marcos, Bastos Gadon, Vincent Reyes, sinisipa ang Supreme Court ng mga baliw. Juanito Manuel, hindi niyo sinunod ang Constitution. Ang sabi ng Supreme Court, tama po, Dodong Tirador, kapatid. Candida Slivinger, Germana. Halatang mandidikta ang House of Representatives at mali ang isi. Okay. Mel NSG sa Singapore, maayong hapon, Engineer Tirador. Not worth it making sa Suna, mas mabuti pa makinig na lang live mo. Okay, Cassandra Daisy, hello po. Tapos Kiko Coco TV. Matagal talaga mamatay ang mga kurap dahil ayaw sila bigyan ng puwang sa impyerno. Takot si Lucifer, baka manakawin na kanila. O baka magpagawa ng maraming kalsada yung mga congressmen sa langit. Boy Jimenez, Asian Mussolini in the making. Okay, Paul Hencio Rosete, Candida Slivinger, hayaan at tingnan na lang ba natin ang mga pagnanakaw at korupsyon ng HCOR? Boyet Teking, birahin na bustoto, parang mga tirahin ang mga tirador, o titiradorin ko sila. Kay Kokoko, pabalakpak ang mga bayad na membro ng House of Representatives. Nectaria Interina, corruption at its finest. Jody Labrador, Attorney, kaduhan mo pa para totoo ang lahat.
Candidates Libinger, yung budget insertion dapat explain. Andrea Guico watching from Singapore. Jenaline Isaac, tama. Real talk, kaya gusto nila ngayon magtatanggal na si BP Sara dahil kung next year pa madami nang babaliktad dahil si BP Sara lang ang malakas sa pagka-presidente. Tama po yan. Juanito Manuel, dapat ang sunod na aksyon ng EC ay ang 2025 budget insertion, illegal insertion. Tama, budget dapat galawin na yan. Bernie Tirado, na iba na rin ang katwiran ng kalbong ito. Ay, hindi po na ibang katwiran ko. Pasensya ka na, Bernie Tirado, ha? Kamag-anak ka pa naman ng aking pinsan, Tirado din ang apelyido. Hindi po ako nagbabago ng stand ko. Talagang kumakapit ako sa batas at dinidepensa kong batas. Ang pinaniwalaan mo po ay mali. Pasensya na, Bernie, ha? Sino pa si Cassandra Daisy, kahit na magsampa ng 3 kaso ay may batas dahil tinago. Si Sir Villamin, grabe, sinayang Tambalustos. Okay, hanggang dyan na lang po at magandang umaga, magandang hapon po sa inyo lahat.